morning mga ka-warriors! So ayan, makitapansin nyo, medyo madilim pa kasi maaga pa po yan. So pagising ko, bumaba na ako. At ayan, diretso sa kusina dahil wala si mother. So ayan, naghahanap ako ng pwedeng anong kakainin ko. So usually, ginagawa ko sa umaga, nagkakape lang ako ng konti. Kasi hindi po ako nakain. Kapag may tinapay lang po. So, syempre yan, mumug muna ang person para, alam mo na, maalis yung panis na laway natin. So, yan, nagtitimpla na ako ng kape. Magtitimpla ako ng kape ko, kaunti lang talaga, guys. Yung mainitan lang at may lasa lang ng konti yung kape ko, okay na ako dyan. So, ayan, nag-check ako kung may natira bang ulam ng kagabi. Kasi, iinitin ko at yung isa kong kapatid na lalaki ay may pasok. So, kailangan ko siyang ipagsaing para pagbaba niya may sinaing na makakain na rin siya. At ako na rin. So, ayan, yung bahaw dyan is isasangag ko kasi yung, alam mo na, yung bahaw sa amin, hindi nila masyadong pinapansin. Kaya ang ginagawa ko pag umaga, sinasangag ko kahit konti man yan o marami. Isasangag ko yung kanin. So guys, wala nga pala dito si mama kasi si mama ay nag-work na. So stay in siya. Siya po ay nag-aalaga ng 2 bata dahil kailangan po ni mama magkaroon ng trabaho. Alam niyo naman na hindi madali ang financial na kailangan ko, tapos sa bahay din. So, ayan, kailangan natin gumalaw dahil wala si mama. Iba kapag nandito si mama, gigising na lang, minsan pagising ko may pagkain na. Ngayon, wala. Kaya, ayan, gumising ako. Tapos, nandito rin yung kapatid ko na tsaka yung 2 pamangkin ko. Kaya, gumigising ako ng maaga. Kasi, hinahatid niya yung panganay niya. Minsan, tanghali na talaga ako nagigising. Kasi, alam niyo, hirap talaga ako matulog sa gabi. So, minsan, inaakyat niya na lang yung baby niya dito sa kwarto. Itatabi niya na lang sa akin. Tapos, yan, ihatid niya na yung anak niya sa school. Tapos, pagbaba ko, bibit-bitin ko na rin yung baby pababa. Diba? Alam mo, iwanan ko yun. So, ayan. Ayan sila. Natutulog sila. So, sa baba nga pala sila natutulog. Kasi may bahay naman silang inuupahan. Kaso, wala nga po si mama dito. So, ayan. Pag masama yung pakiramdam ko, walang mag-asikaso sa kapatid ko. Kasi yung kapatid ko, may kapatid rin akong mga nag-aaral. 2 pa. Isang college at isang elementary. Yung kapatid kong lalaki, tumigil. So, nagtatrabaho siya para makatulong din sa amin kahit papano, diba? So, guys, hindi kami mayaman, no? Makakala nyo mayaman kami kasi yung bahay namin medyo maayos. Hindi. Pero pansinin nyo yung bahay namin, walang masyadong gamit. Kasi nung simula nagkasakit ako, guys, at talagang kinakapos kami yung ibang gamit na ibenta na rin namin para pambili ng pagkain namin. Kasi tulad ngayon, may time talaga na wala kaming pambiling pagkain. Kaya kung ano lang yung meron talaga dyan, ayan, pagtsatsagaan namin itlog. Itlog sa umaga, tanghali, gabi, makasurvive lang ng pang-araw-araw para magkasahod ulit si mama at si daddy yung binibigay ng company sa kanya. Kasi daddy, hindi naman na pumapasok pero binabayaran siya ng company. Kasi hindi siya bayaran ng buo kaya monthly yung ginawang bayad sa kanya. Pero maliit lang yung guys. Syempre may estudyante pa kami. Pang araw-araw namin, di ba? So yan, may biniling tinapay yung kapatid ko. Ako ng itlog. Tapos nilagyan ko ng gatas. Para hindi pure lang na tinapay yung kakainin ko. So, i-ano ko pala, ididip ko yung slice bread dyan sa
sa binati kong itlog. Tapos, painitin lang natin yung fan. Stick fan po yung gamit ko, kaya hindi na ako gumagamit ng mantika. Kasi tayo mga ka-warrior, hanggat maaari, kung kaya naman natin hindi gumamit ng mantika, or kung anong pwedeng, pero minsan, pag may olive oil, pwede yun. Yan. Kunting butter, ayan. Pero, pag wala, wag na. Yan. Iinit ko lang yan siya dyan. Diba? Para masarap. Diba? Kasi medyo dry yung bread na yan. Kaya, yan ang ginawa ko. So, ayan, magkakape tayo, guys. So, habang nagkakape ako, ang dami pumapasok sa isip ko, diba? Na kapag sa probinsya kami, nung nasa probinsya kami, guys, sa umaga, ang sarap nung pakiramdam kasi paglabas mo ng bahay sa umaga, diba? Ang makikita mo is yung green na palayan, yung mga puno, ganyan. Fresh yung hangin, wala kang marinig na nag-aalborotong mga sasakyan. Dito minsan magugulat ka sa mga sasakyan kasi paglabas mo ng pinto, kalsada na, semento, ganun. So, sabi ko nga guys sa mama ko, parang ayoko dito sa Maynila tumanda. Sabi ko, kung sakali man na gumaling ako, ayoko magstay dito sa Maynila. Gusto ko pa rin umuwi ng probinsya. Oo, kasi mas tatagal yung buhay ko sa probinsya. Ganun yung pakiramdam ko, guys. Kasi dito, bawat galaw mo, pera. Diba? Kung wala kang trabaho, hindi ka talaga mabubuhay dito sa Manila. Pero kung masipag ka, madiskarte ka sa buhay, talaga mabubuhay ka dito sa Maynila. Pero kung ganyan na may nararamdaman na tayo, feeling ko mas magandang sa probinsya na lang tayo hanggat kaya pa natin, diba? So, yan, nagwalis ako kasi nakita ko nga kanina yung ilalim ng lamesa namin, ang daming itsimburatse. So, yan, nagwalis-walis ako, kunwari. Kunwari, masipag ako. Yo. So, ayan, sa totoo lang guys, maano ako sa bahay, malinis ako. So, ayan, may batang makulit. Ayan pala yung pamangkin ko. Unang pamangkin ko yan. Yan. Nung baby yan ako nag-alaga dyan kasi nagtrabaho yung kapatid. Ayan, tudupakit ang kala mo naman. Siyempre, maganda yan. Mana yan sa tita. So, oo guys. To be continue. Malinis talaga ako sa bahay. Tatawa ako sa mukha ni Caitlyn. Naglalaro sa harap ng camera. Malinis talaga ako guys, kahit nung nagbo-board pa ako. Ako yung madalas na naglilinis ng bahay. At sa bahay din namin. Kasi nasanay ako sa probinsya. Lagi kaming sinasabihan ng tiyuhin ko, lola ko na palaging maglilinis. Kapag ang babae, dapat yun ang malinis sa bahay. Pero sa totoo lang guys, sa amin magkapatid, ako lang talagang may hilig magligpit ng bahay. Pero simula nung nagkasakit ako, hindi na. Minsan pinapabayaan ko na lang yung bahay namin kahit maalikabok na ganun kasi hindi na kaya ng katawan ko ang maglinis. Tingnan dati. Diba pinapakita niya yung pagkain niya, Ayun pa yung ginawa kong bread. 4 na piraso kasi yan. So, ang nakain ko lang dyan, guys, is 2. So, ayan, binigay ko sa kanya yung 2. Pinapakita niya yung, sabi ko, dito ka, ipakita mo yung breakfast mo. Pero nanghingi pa siya ng ng rice and egg daw. Hindi naman kinain, mas kinain niya yung tinapay. Yan. So, ayan, alaga ng ang aking pangalawang ayan yung kapatid ng isa kong, yung kanina yung si Caitlyn, ayan naman si Kendra. Pag may ginagawa yung kapatid ko, ako na yung nagbabantay dyan. So, yun lang naman ang nagagawa ko sa araw-araw guys, kasi hindi naman ako pwede gumawa talaga ng mabibingit na gawain.
Thank you so much for watching.